Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, I pray that you may bless all our benefactors, donors, our partners, the people who work with me behind this ministry. Bless them, shower all favors for their faithfulness and loyalty to your works on this earth. Bless our Roman Catholic Church authorities, bless our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Bantay radio stations, some towns. Bless all our equipments, towers, frequencies, hookups. Bless our satellite ministry, the Cebu Catholic Television Network, Channel 37. Father, I pray that you may bless all our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, projects, activities, advocacies, and our businesses. Bless my loved ones, Almantia. Protect them, bless them, heal them, inspire them. Father, as I pray for more abundance, blessings, prosperity, favors, surprises to all people, Father, right now, as I pray that you may bless sa tanang nagtanaw sa telebisyon, nagsod sa radyo, sa internet, ug sa nakadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus' mighty name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, and satisfies, worries, all our sins. Father, please dissolve and please touch each one of us one by one. Labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw, kasing-kasing sa atin sa baga, sa kidney, pankreas, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa palid, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system. Those who have nervous breakdown, psychological problems, emotional problems, hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases of our physical bodies, please, Father, redeem, restore into good health. Heal us. Heal also our spirits, our souls. In Jesus' mighty name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, heal us, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria, San Jose, pray for us. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Silte, Baracadillo, Oriel, protect us. Jose Maria Escriba, Thomas de Aquinas, Agustin, pray for our wisdom. Padre Pio, pray for our healing. Mother Teresa of Calcutta, pray for our ministry for the less fortunate. Saint Teresa of Jesus, pray for our loyalty and faithfulness to God. Ubanes Wakik Santa Ana, San Vicente Ferrer, San Roque, Isidro Labrador, Francis of Assisi de Sales, Don Padua de Abot, San John of the Cross and Camilos, uban ni San Pedro Calungsod sa Lorenzo Ruiz, Teofilo Camumot, Foto si Patrick Piton, Paul Anthony Venerables, our loved ones in heaven, please pray for us, be with us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Lucas Kapitulo 10:1 ngadto og 9. Gisugo ni Jesus ang 72. Human niini nagpili ang Ginoo og laing 72 ka tawo, gipadala niya sila sa tinagura aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa ka lungsod ug dapit nga hapit na niyang adtuan. Mingon sa kanila, ang anihon daghan na panjutera ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muanin niini. Lakaw kamo, ako nagpadala kaninyo nasama sa mga nating karnero taliwala sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil, ubag o sandalyas, ug ayaw kamo paghunong aron pagimamat kang bisan kinsa
diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait mania niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga may gugmaon sa pagigdait, ibilin kaniya ang inyong panginaot sa pagigdait. Kung wala, ang inyong panginaot sa pagigdait, mubalik ra kaninyo. Pabilin kamo ni adtong balaya kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo, kaya ang momuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbanbalin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain, kumuadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mamasakiton ni adtong lungsura ug ingna ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Today we're remembering St. Timothy and Titus or Tito. St. Timothy, the missionary companion of St. Paul, was born in Lystra in Laconia from pagan father and a Jewish mother. He studied sacred scriptures from early youth and was converted to Christianity by St. Paul, who had him circumcised. Timothy received 2 letters from St. Paul, one from Macedonia, the other from Rome, full of tenderness for his health. St. Paul directed him to drink not only water, but also little wine. Eventually, Timothy was appointed bishop of Ephesus, where he spent the rest of his life. In the year 97, under Emperor Nerva, he was slain with stones and clubs by the pagans for opposing their idolatrous rites. St. Titus, or Titus, the secretary of St. Paul, was converted to Christianity by the apostle himself. He was the most beloved disciple of St. Paul, whom he accompanied on many missions. Titus, charge of the church in Crete, the letters written to them are called the pastoral epistles, for they contain excellent admonitions for the instruction of both pastors and laity. Legacy of these 2 saints that we are remembering, both of them were converted through the grace of God by the effort of St. Paul Apostle. Kita baya nining kalibutan na gidahom sa Dios nga mamunga ta. Manigingon sa John chapter 15, ang sanga nga way bunga angay putlan, ug ang kahoy nga way bunga pulungan para mamunga. Kaya ang Ginoo galaom nga mamunga ka. Kabalo mo unsay bunga nga gipangayo sa Dios. Kanang tungod nimo ba ni mga tao nga ganahas Ginoo, nagbag-os kinabuhi, nangalagad kaniya, naghimog matarong sa iyang kaingon. Mao ni bunga nato. Tungod nato ang uban na reform, na transform. Meaning, tungod nato ang uban naka-move on, na-inspire sa ilang kinabuhi, nahimong palaban, positibo. Or else, tungod nato ang uban nahimong nindot ang ilang pagkatao because of us. Mao ni tabo, St. Paul preached the good news, o kininduhan niya kadisipulo were both converted nga bago. According to Santiago 5:19, kung doon ay usa ka buok, imo matabangan na may balik sa Dios, you will be rewarded for that salvation, for that good fortune sa tao. Tagaan kag award ug rewards Ginoo. 1 Timothy 4:16, ingon si Pablo, pagkugi mo pagsangyaw sa mayong balita, kay ikaw nga nagwali maluwas hasta ang mamati nimo. Pero ako nagtuo, may tabo nga maluwas ang nagwali kun naay mga tao nga nahimong bunga sa iyang pagwali. Dili mga tao nga natandog, nagbag-o,
na usab ang dagan sa pananaw sa kinabuhi. Unang, as we go in our daily journey in life, kinahanglan atong siguroon na nakatabang ta, nakapadasig ta, naka-influence ta, nakapa-inspire ta sa ubang mga tao, naganahan sila sa Ginoo, ganahan mga lagad, or else they follow your footsteps and examples. Si Pablo gisunod din ang duha niya kadisipulo, si Tito ug si Timoteo. Mao ni ang atong gihandom karon. These two sons were the fruits of St. Paul Apostle. Kita ka, sa itong adlaw nga kinabuhi, napatay bunga. Or else, mamunga bakata. Para na ako, kung magkinabuhi tang matarong matag-adlaw, in spite sa atong mga shortcomings, limitations, sa atong mga kapalpakan sa kinabuhi, then, ang atong pagkamatarong maugyod ang dominante, mao ang gitawag og maximum, or it is maximizes sa atong kinabuhi. I think you will bear fruits because the people, those who see you, those who know you, sooner or later, they will follow you because they are influenced by you. Nga na lang kasimple. Kung makita nila nga nagkinabuhi ka, sulundon, bisan pas atong kahuyangan, sundon kanila. Labi na kung nakita nila nga nagkinabuhi ka, subay sa kabutos Ginoo, subay sa Skriptura. Unang, kini ang hagit sa matag usa kanato for today. Mamunga ta. Burang Pablo, ang yang bunga, ang santos nga tong gihandom ni ining taknaa. Saint Titus ug Timoteo, iampo mi, sama ninyo, may niton nga nagwali, kinatandog sa wali ni San Pablo. Unta, dagang sama ninyo, nga kung makadungog mi og wali, matandog unta po nga mong kasing-kasing, ubalik sa Ginoo og mga lagad, hangtod sa kamatayon. Pray for all of us, nga kami, nga nangalagad sa Ginoo, mamunga, aron daghan pang sama ninyo, Timoteo ug Tito, nga mga bunga ni San Pablo, ang may mong bunga usab sa mong pagpangalagad sa Ginoo. Pray for our healing, conversion, enlightenment, prosperity, favors. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Power line for today. Give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first 4 sharpening the axe. Wow, very nice. Tagay kog unom ka oras sa pagtumbas kahoy dako kaadyo. Kay ang 4 ka oras ana akong gamiton sa pagpahait sa akong atsa. Ingon ang author, usa nako tumbahon i-chop ang kahoy. You know what? This is all about preparation. Before ka muhimog usa ka lakang, kinahanglan andam ka, kinahanglan nga sigurado ka that you can do it. Because I believe on this principle, no will win, no one will conquer a certain thing in life with a defeated mind. If you have a dream, believe that you can do it. Meaning, kung naa kay himuos kinabuhi, tuing mahimo nimo, mao ni ang gitawag og sharpening an axe. Pagpahait sa usa ka atsa, sundang, tool, weapon. Before engaging a certain war, prepare all your armors, all your weapons, kung mubuto na og dili. Sige. Manang ingon si Napoleon Bonaparte, victory belongs only to the most prepared. Sharpening an axe means
preparation before doing a certain thing. Why I know this? Because this is what I'm doing every day. I prepare myself psychologically, emotionally, mentally. That's the reason every day I reflect, I pray, I read books, I consult to our different sources. Ngano, kaya dili pwedeng mukalit ako abot diri niya, wa ko'y preparation. Ako nagtuo tungod kay this is what they called actual deliberation of the gospel, meaning no outline. Because of that, I know the Holy Spirit showers His wisdom, nining ubos yung alagad in delivering the gospel, pero I need to counterpart sa Holy Spirit, sa iyang wisdom. How? In what way? Nakuhanda mo na kung kagalingon. Nya, mungutana mo, ikaw, Edsel, kada adlaw mga nagwali na ba kay problema, pagsulay, kasakit na. Now, your second question maybe like this. Are you affected by your problems, troubles, conflicts? So, sa pamilya, normal man na. Before. Pero karon, no more. Di na. Ngano, tungod kay mao man ang akong gibansay, bisag na problema, pagsulay, bisag daghang tag pressures sa kinabuhi, daghang tag mga crisis, adversaries, ako na nang gi-practice nga kinanglan prepared ko psychologically, emotionally, kay magwali ba ako ninyo? Mo na akong gi-practice. Unsa inyong plano, himuon, damgo, panganda mo. Maura na sekreto. I believe also this principle in life. Victory is not a chance. It is about change. It's all about preparation. Andam ba ka to do these things sa imong kinabuhi? Even to become rich or wealthy is not an accident. As far as I'm concerned, sa business world, sa prinsipyo, how to become successful and prosperous in life, pinatuan gyud singot og dugo on how to become prosperous in life. Dili aksidenteng madato kag kalit. Kay bisan manggani ang mga milyonaryong ning daog og luto, kay bawo mo ang uban na 20 ka tuig ang tinaya, linya, taya, kwarta na sayang daghan, kalit lagdaog. Although some people believe or consider nga murag kwarta sangin, pero para nako, they exerted also efforts for how many decades, for how many years, before they won. Basis ako naibawan, murag sulagma raman sa nang inikas ang taya, automatic mo daw, ngano, tanawon man sa nas management siguro sa sweepstakes, oy, karon pa manitawhan na tigtaya, kung ma-recognize man, mao nang ako nagtuo kasagaran nag-antos kinagdugay. Ang ubang mga dato adunaan dugay ra nang inantos nagsakripisyo. Wala kung gusto ka madato di na bay accident. Kayod. Paningkamot. Pailog. Istadihin ang imong negosyo. Nya engage ra sa butang inline sa imong expertise, inline sa imong hilig. Sometimes bitaw mangutana mo gusto nga gulingon ang negosyo kining ubos nga lagad. Is it connected to me? Igalig separated na nako. Then when I check myself, I go back to my college days. Even cooking, kabaw mo di lang ko ganahan magluto kaayo, pero apil na akong gi-studyhan. Negosyo, panguma, kay livelihood man ang akong major, entrepreneurship, agriculture. Apil man sa among gistadihan. Kasuhay ko study og electrical, pero di lang ko kamawana. Mo nang ay focus sa unsay nakita na kong ganahan man ko og baligya og about food, isag di ko muluto, ganahan na ko sa ideya, panguma, uban pang pwede itong mahimo, negosyo, entrepreneurship, you know what, na ako diya. Kaya nagtuo man ko ang prinsipyo nga kumuputol kag kahoy, kinanglan andam ang imong atsa. Kining kahoy means giant. Mga giants like David and Goliath.
Goliath was defeated by David because David was prepared already to fight Goliath using his what he called tirador. Sling, I don't know. Patay si Goliath. Nga na ang kinabuhi. Naman tayo mga giants nagatang nato day by day. Pati na. Problema, kasakit, pagsulay. Ano sa may tabo na? Poverty. Kung ready ka, ngandam ka, prepared ka. Muna akong prinsipyo. Ayaw gyud sulong og di ka andam. Even fighting day by day against Satan, Ephesians 6:12, you need to be ready. You need to sharpen your faith, your conviction, your belief. No matter what, you will win against the forces of darkness. People of the living God, thank you for joining us. Present givers, salamat ninyo. Like Romjic Dry Goods, tanan lang branches, nagtingog ang atong wali. Salamat kayo. Volume pa. Ilang gigamit kaning mga transistors radio, dagkog speakers, salamat. Pariasinto, sinaligan ni Romeo ug Chika. Then, Josephine Ulager, sa Ulager Glass, grupo na ning Inang Irene, Natividad Alan Sabilia, Ben Kinsana Migraso, Tony Flor Codilla, sa Codilla Lumber Supply, sa Gindulman, grupong Inahan. Vernal Family, grupong Madam Mildred, ang walking store of Gindulman, Abu Natasya, Nasya, apartment, whatever, negosyo, kung iya pang mabitbit, iyang pasano na, niya, ang uban, adto mo drop sa iyang tindahan sa tabahan, before tulay, ang uban, wa sa kaila, i-drop lang, kinailhan man siya dito. Thank you. Then, naiprosesa Bidanya, mao ni ang alalay ni Taytuni, the pride of Hagna, supervisor kani, a very successful father. Yang mga anak, pulos gyud na plastar, niya, modelo, until his time, 90 plus, nangalagad niya po sa Ginoo. Taytuni, pagpalain ka. He helps our media ministry for almost 9 years na. Ever since. Nagsugod ko, usanis siyas mi kuyog nako, agi ko biyai ni Taytuni. Believe me. Ako gining gibalik-balik, tungod kay gusto ko manundog mo niya. Ingal na lang kasimple. Then, Dorins Goldsmith o Glitson King ng Bayan sa Pangdan, Adonis o Dolores. Questions? Thank you. Silingan ng Dorins sa Rose Guling Cookies, Duding Galindez of Copa Garcia, Pulinar Galindez, kag Pastor Bahaw, Espirato Limit, at Sister Adel kanis kagawad Pastor ba yun or ngalan lang, ang ngalan lang diay. Then, Osmundo Dalin, Lea Chobilio, kagawad Edgar Capuno, Carmen Galindez, mga barangay kagawad tingalin grupo ning Adelimits, mga manggitagon sa Garcia. Thank you. Then, Manuel Naitiri Bantilan, managers Gimbuas kong Indulman, Animos of Cantagay, grupong Bibilexionis, Daboy Vincent Ledo, Lamat Daboy, with Tercia, Rodan Galarion, Tungigala, Ispatse sa series sa Gindulman, Primo di Taypay, Apin yung Gampo, pila katuig na silang tinabang nato, Iksuuning Filina, Taypa, Abusio, The Working Store also Malinaw, na si Raji Masin, Juana Arnel Makinano with Calixta Gistril. Mga pamilyas, mga Makinano of Anda, haligi nato. Thank you so much na Juana. Dinagko niyang tabang Ibriman. Bisan sila mga krisis o mga pagsulay, dabihan. Nya usanis mga fitful nga misaad. Kung yung anak maka-abroad, matong Amerika, and somewhere, they will support our ministry. Yes, of course, God granted their prayers. Yang anak is in somewhere, and until this time, yang anak gatabang sa tuwa. Thank you. Tagaanda, ubas mga riyuhag, mga taan. Julie Grace Andigan, kinisad, she's in somewhere. Ang saad sa ni, pagkaluyan, bahala ginagmay, lipay ta, tungod sa iyang faithfulness. Toral ba sisters, karong buntang nagpadanig tabang, ginagmay ng ilaha, pero kita nako kanunay man. O nangindot kayo, salamat. Mimi sa Torino, uban ni Church of Faith, Manuel ug Nay Piras, grupo ni Agaw Chupi, ang Dunyas Giuang, taga Giuang, taga Kandiay, taga Tugas. Pagpalain kayong lahat diyan mga hayuma. Keep praying for Nay Alice Castro, she needs prayers.
Then, pero ginagalamito, naikura iko, pamilyang Bilgings needs prayers also sa naikura. And many more. Then, Julie Tigbas sa naatang, ilang apelido Tigbas, hiling ni Slag Panguma. Apelido pa lang, Sundang, Tigbas, morning ilang negosyo, baboy, then farming. Thank you. Carlos at Chicken Barbecue, dool kang bilyong, tapad sa Mormons, nay Soriso di Cebu, gistak sa ilaha, mukaon mo sa Paraiso Rock Resort, sa Larapan, magpaanyag mo sa naong, adto mo sa Asibis Body Fitness Gym, sa second floor, ilaning pamilyas mga Asibis, tapad sa Rickmer Parlor, sa second floor. Then, Maria Kagampang o Maria o bani Tayboy o Nayduding, magpamilya ni Silas Garcia. Arnel Bibian Umbao, then tayo din naitetan sa Global 1 Global 2, tapad sa Anda de Boracay, with na Fortunata Guldi. Nag-assisad nila in order ang ilang tabang makaabot sa atua. Mukay family with Raniedo, kay praying for Christopher Kiara o with Christopher pagpalain. Magpamilya ni sila, kaubas mga lukring. Bye-bye. Whole family. Philip Lungay is the Asibo grupo ning manang nina Asibi sa Pundol. Akong iyaan. She is also working with me at the back of the camera. With Natividad Saunia, Rado Joy Galinti, sa ligi nato. Pila katuig ning tinabang nato. Haligi means mga tao nga mao'y nag-back up yun. Kay kining uban mga itong benefactors, ginagmay naman ning ila kasagaran. Pero naaman tayo mga giblisingas Ginoo, dinagko, mo nang masapal, unsa itong gikinanglan every month. Ako, honest to goodness, mao gininitabo. Then, Titong Sailon, thank you. Dias Paina. Then, Biloy Isda Ulayer, thank you. Belated happy birthday. Emmanuel Alma School, Ricky Jean School, pamilyang Tay Cruz and School, Kagodlito, Ramon, magpamilya sa ni sila. Then, Juan Bitangkor Bangod, wata mag-ila ni, pero nagtabang nato, care of Madam Mildred Yeye Escobilia o Naiprida Abuiba. Salamat kayo pagpalain. Happy Vista in honor of Santo Niño. Ilang private devotion sa grupong Edita Belicarius Bunga Ilaya. Pista nila karon. Iyaning devotion, kuyog siyang grupo. Salamat also for inviting us. Condolence sa pamilya sa mga lido again og ni Father Iti Anyana. I met this priest long time ago, oftentimes magtagbo-tagbo o nang medyo nagkailasan mida ni gamay ang kuraparuko sa lungsod sa Ubay. Atong gitimbaya, gipaabot ang atong pasubo, lipay ta kay ngano namatay gid siya nga pari nindot. Pero wa ko malipay namatay sa Federanyana. Please don't get me wrong, ang ako lang namatay siya sa pagpangalagad sa Dios. That's what I mean. Akong giampo, wa mo ko maingog tas ikong edad, mahula na lang ako anak, bahalag mamatay ko, gusto ko mamatay ko nga nagwali gihapon. Aron mahinumdum mo nga naay namatay nga nagwali sa ebanghelyo matag adlaw. Ha? Mao gini akong giampo. Mao nang matuyampo yang kalag og sa tanang mga mipanaw naguna og sa tanan nga nag-birthday, happy birthday. By the way, Altia displays the following. We have Pure Tablia, Cookies de Quezon, Spans Carolina, Beauty Edita, itong mala ni Sammy, peanut butter ni Dorins, Floor Coffee, natay groceries no binano sa Riuhan, kasi kasing no binahan, kasi debosyon ninyo, try mo na sa Altia. Ako nagto majority sa mga santos, silang no binahan, murag naa sa atong Altia Religious Section. Pwede mo drop by, magpaputos mong tablia, igasa ninyo, regalo ninyo, is of course, naata. Nya napod tay chorizo di Cebu. Gikag Cebu ginang sorisuwa, nas Altia display, gikan sa atong supplier. Then we have also Altia Lechon Manok, you're falling in love at first bite. This is what we heard sa tanang mga bagong patronizers nato. Mutex yung sila di kapugong sa brother. First time yung nakatilaw sa Lechon Manok sa Altia. Lami man di ay. Sa una nagduda siguro sila nga way lami. Nya pagkatilaw sa lami man di ay. Abi migdili mo siguro. Unang salamat ninyo. Even Muslims told me
tigpatronay sila tungod kay wa man tay ingredients nga supak sa ilaha. Assalamualaikum sa mga kamuslima tumaygala. Then muluto tagulos paboy, pabo, pato. Then we have a plan every weekend ta magluto og limpo Sabado ug Domingo. Ginagmay lang tungod kay bag-o man produkto nga atong gi-introduce. Anson kung tugutan sa Dios. Muluto na ta og fried chicken, kanang gis-gis ba, 12-12. Anad sa lang atong mga workers ana. Ngano nagtuo ko nga kung ato nang himuon makapili mo pwede mo magpaluto, pwede mo palit fried chicken, litson manok, limpo. Tapali sila kay Volcanising Shop do sa Bahadi, inline ana do Tibet restaurant, this highway do sa traffic light, ay dako diyang karatula Altia litson manok. You're falling in love at first bite. Mao nang salamat sa mga nisalig nato nagpatronize. And finally, I would like to remind you again, tanang mga nag-subscribe sa Kibol, listen to this. Tanang nag-donate nining mong ministeryo, in sila karang Closest Ministry. Tanang nagpalit sa negosyong Boss John o Boss Ligaya o negosyo ning ubos nga lagad. Tanan ninyong gibayad sa Kibol, gidonate, gipalit sa mga produkto nato nga gi-expose sa publiko, kuha na gamay nga percentage para sa mga kapuspalad. We have this culture in our ministry, in our foundation, the culture of giving. And I would like to retrieve the practice of the Old Testament. Exodus 23 verse 22. Yung Ginoo, pag mag-harvest mo, salining mga kabus. Pag naamoy abot, whatever wealth kabtangan, bahinig yun ang mga kabus. Mao nang ang inyo di ay nga gibayad sa inyong pagpataod og kibol, pagdonate ninyo ning atong ministeryo, ang inyo di ay ang pagpalit sa mga produkto, kuha na og gamay nga tipik para bahin sa kabus sa atong programa sa GD Kaligayahan Foundation. Nya napatay environment nga advocacy, napatay scholarship program, and some more natong mga gipangimo sa publiko. Mao nang ako nagtuo, there are many arenas, avenues where you can help us. Pwede mo bayad mo faithfully sa atong network, mo donate mo sa ministeryo, mamalit mo sa negosyo, it's up to you. Uban ako karon ang mi-claim nga kinagapuhan daw namo, Tonton Kadilinya Bonani. Tanan nga nag-ampo, naminaw, nagtanaw, tanan nag-tune in sa public market, Monteri, thank you, they told me, nag-tune in sila. Some people also chatted me sa Facebook, sa brother, mag-live ba ka today? Salamat sa mga taong nagsunod nato sa Facebook, nag-like, nag-share. May the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa gipili ni Jesus Christ na pod nga 72. Kining 72, gitawag ni open theology about their status. Either pari sila or lay. Nayuban mi og like ko ni bag pari. Kabasa ko ana sa mga explanations mga scholars. Unang I don't want to argue with that. Total sa una pwede mang like ko tawag nitso himong pari automatic pwede na muli like ko na himong sadupapa. Sa una karon nanay proseso, eskwela gyud ka. Nanay mga protocol, nanay mga gitawag na tong qualifications. Sa una, automatic pwede laiko labi na og nay necessities. Bisan mangani karon, pag nay necessities ang usa ka lugar according sa canon law, pwede mo limordina ang obispo o kinsay ang pilion, automatic ko na necessities, pero that is only a case-to-case basis. Mga seminaryan nga pamuman, pwede ordinahan dayo na kung gikinanglan. Or else, laiko. Labi na sa mga dapit nga wa kayo nagwali, way pari, pwede. Kabasa ko na sa canon law. Mo nang, I don't want to argue kung kining 72 pari banig laiko, uban may laiko, uban pong scholars may pari, wa man gi-state diri. Maura magiging mabasa nato in our gospel for today. I am just clarifying you about this
You know what? Gisugo sila. Ingon si Kristo, adto mo, pagwalis mga kalungsuran. Kay, dagan kayo ganihunon, pero jutay ra ang mga ngani. Moto mo ani? Yes, of course. Tinuod ni. Kay bisan gani ang clergy nag-crisis na. Ang mga misod sa religious life nag-crisis na. Meaning, doon ay crisis, gamay na lang ba? In fact, dagang seminaryo, gisiradan, labi na sa Europa, sa Amerika. Ngano? Ano mo apilo, ano mo suod. And you know what? Let us thank God that our country, Philippines, is the producer of many clergy, priests, nuns, missionaries, lay missionaries, religious. Kita maoy producer ang atong nasod. Tungod kay we have so much what they call vocations in our country, Philippines. Pero sa ubang mga nasod, wa na. Mihit kayo, nag-crisis na. Ingon si Cardinal Tagle, I heard him one time. Ako di mo ko mag-goal, ingon siya. Kung doon ay crisis sa bukasyon sa mga magpari, sa mga religious people, kay siya nagtuo, according to his version, no crisis sa mga laiko nga andam wala God's Ginoo. Pero, iya ra po ng una-una, kay sa pagkatinuod lang, bisan sa lay environment, lay faithful kita, makita nato only few ganahan mo apil og katikista, ganahan mahimong leader sa usa ka cluster sa BC, pinara nato ganahan mahimong leader or moderator sa kapilya, or mag-active diha sa simbahan, sa parokya. Kasagaran nato gusto ta way papel, way responsibility kay kapoy lisod. Pero akong katingad-an sa political arena, magilugay, bala mo gastog minilyon, nilibo, para lang makapwesto, pero gari-garis Ginoo, spiritual arena, ambot lang ka, dili interesado. Ngano, kay why sweldo? Mao ni ang tinuod, ug naa maglimadawat ang tao, honorarium. Right? Honorarium ba? Kaluoy. Mao ni ang tinuod pag mag-alagad ka, magwali ka, tagaan lang kag honorarium. Buhi lang kas kaluoy sa mga tao. Ako kabalo mo, buhi ra mo kus kaluoy sa mga tao. Because the management nga mohatag nako og consolation in preaching the gospel, isip na ako ning maong network, nag-agad ram po na sa mga benefactors, donors. Kundi mo mangatag, wa say ihatag ang management sa kuha, di mapas mo ko apila kong pamilya. Ingana ka risky ning ministeryo. Kaya nag-agad naman tagkaluoy, wa magi mga makita nato nga na ay source yun nga monthly manggawas, they will accept it or not, mugawas ka ng kwartaha, kaya lutid mo rabag buwis ba? You will accept it or not, kinanglan ginang ibayad nimo, kaya di, kasuwan ka, kaya mo na ipang sweldos nas gobyerno, from lowest position to the highest position, to the highest rank. Di sana, gikan nas buwis nato, mandatory, according to our law. Pero, kining ubos nga laga ninyo, nagwali. Nangulikta ba tagbuwis? Wala. Asa man ta nagsalig? Kaluoy. Ug maluoy ang benefactors mo padayon, mo rinyo. Mahimong faithful, loyal, naatay magamit. In running this ministry, then the management will share an amount of blessing para mabuhi ko. Naampunas Biblia, unang Timoteo 5:17. Nga ang baka samtang nagiok sa trigo, ayaw busali pakana. Right? Mo man ang gingos kasulatan. Mo nang entitled sa kuana, pero honorarium rin ato depende ras kaluoy. You got my point? Kung daghang mutabang, much better og jutay, apektado to ministeryo, pating nagwali, maigali ang Ginoo kay buutan man. Yaman kong gitudluan, magsugod, bahala ginagmay lang. Negosyo nato, panguman nato, akong asawa giplastar. Ingana raman tingali, kay ngano kitang Ginoo, how I labor for His kingdom, how I sacrifice in glorifying Him every day, just to proclaim the gospel. It is not easy.
Kabalo mo, as human as I am, I told you oftentimes like this, to those who criticize me, to those who accuse me, please, I am inviting you, try to pay 1 hour, taga-anti kag oras. I will tell Boss John, nga boss, tagay ning oras in dawana, kursunada. Yeah, pabayron magigkakining gamit magkag-oras sa radyo TV. And let's see, let's find out if you can sustain it even 1 month, 2 months. I know, dili. Mao nang kung makita ninyo only few individuals nga nagbudlay using modern technology, ngano, it's very expensive. Nyawa po'y mga husky nga nawa ang pati sweldo. Kaluoy ra gus mga tao. Ako na binagsweldo na kuha man. Ako'y kaluoy gikas management, pero as what I have said, nag-agad sa na ninyong mga benefactors, mga donors, mga tao nga nagsuporta, may partners nining ministeryo. Ug di mo muatag asa man ang management kwaon ang ilang consolation in favor of me. Wala. Nakuha ko ninyo kay why sweldo ning mga lagad kasi Ginoo. Anyway, na po'y mga organisasyong dagko, soldado sila. Katong mga full-time preachers, swildado sila. Magsuro-suro na, magwali gamay, siduan. Niya, kining mga pari, kung full nagyod implement ang BEC, para nako di sana sweldo kay gamay ra, honorarium ra gyapon na. Honorarium. Magdawat sa monthly, honorarium. Mao nang ang tao, mabahin yun na una, mga lagad ko, dili. Ngano? May kwarta, or else why compensation, or else why sweldo. Mao na ako ginanakita ngano nga jutay ra ang ganahan mga lagad kay wa may sweldo. Pero mao man ni prinsipyo nako, wa sa kumuoy na nga di mo mga lagad kumo kay way sweldo or og naaman honorarium ra. Listen to me. Sa akong experience, kung tao mo sweldo nako, limitahan ko. Kasuhin kong tudlo. Like, Julio Medalla Milagrosa, I was a mentor also 1 year. Sulduan na ko nila monthly. Didakan pa na, uban pa, PhilHealth, Pag-ibig, SSS, gamay na lang. Nauna na ko, maura na kong sweldo for the whole month. Fix, hantod, mahuman ang school year. Maura ginagawas og nay bonus. Maunay sweldoan og tao. Pero, kung ang Diyos may musweldo, lahi siya. Kay dili fix ang sweldo. Sobra-sobra. It varies. It differs. It is transforms in different what he called salaries, favors, blessing, miracles, healing, abundance, prosperity. Ug mao ni ang akong nakita the way God works, orchestrates my life. Tinuod, I received some finances from our brothers and sisters around us. Kaluoy, mga pagkaon, anything, pagmupalita, kay boss lang ako, halos ihatag na lang, buutan tiling tanaw ginako, no? Kay maluoy mang yun. Pag-asa ko mupalit nga mga hardware, whatever, pag ako, automatic discounted bisag di na ko may discount kay mauwaw ko tiyaw ba. Isa brother, discounted na. Mao na ri imo. Mao gini nga ako nakita. Konsolisyon na sa atong paghago. Ngano, kay kining Ginoo pag may musweldo. Limitless, unlimited, murag load usay unlimited. Mura unlimited nga mahurot. Ang mahurot may expire ba. Pero the load itself nga naapa na sa promo or naanli na bisag asa ka mo text mo tawag unlimited. Ang Diyos pag musweldo unlimited. Pag tao musweldo fix na. Tagsara ng kaluoy extra. Pero ang Ginoo pag musweldo ay bubuan ka. Ug mao ni ang akong gitudlo sa uban natong mga workers sa atong panginabuhian nga kung manglapas inyong oras ayaw mo kadismaya. Consider it as your offer time. What is offer time? That is the same with overtime. Overtimes, taong nangayo og bayad sa imong overtime.
Overtime means pag maglapas o gamay, offer nimo. Di na mahinungan sa employer, tag-iya sa negosyo or organisasyon, pero mahinungan mo na sa Ginoo. Ephesians chapter 6, 6-8, it says, ingos Pablo, tanang buutan, tanang maayong gibuhat, naiganti, gikas kay tasan. Maunang ayaw na mo pagmain kung wa mo tagaig overtime, wa mo tagai og bonus, wa mo tagaig pabor sa inyong organisasyon, sa inyong employers, sa inyong amo, agalon, boss, manager, kinsa. Total, ang Ginoo, kita man, siya mao'y mudagdag sa imong sweldo, more than sa unsay imong gi-expect. Labi na kung ang imong attitude is positive, ng imong gibuhat is what we call overtime, maubay na gikasantahan ni St. Teresa of Jesus, nga tanyang panginlo, pang nilhig, pagtanom, pagluto, uban piyang gibuhat sa kumbinto, it was offered to God. Then she became a saint and even a doctor of the church, a very young woman in the history became a doctor of the church. Ngano, she came to the point nga tinuod wa sa sweldo pero ang Ginoo mag-bless niya tungod siyang gibuhat nga offer nga trabaho, offer time, offer nga energy, offer nga efforts ngadtos makagagahom. Mao na kung naglibor ka, you are working in the vineyard of the living God, then honorarium ra imong nadawat, jutay ra, pugyot ra, ayaw na idismaya. Ngano, total ang Dios muswildo mas imuha. Indifferent means tagaag nindot nga pamuyo, good health imong mga anak, makahumag eskwela. Daghan kayong gibuhat sa Ginoo sa kuha nga di na ko ma-explain how I handle all these things. You know what? Daghang ko nakita mo nang inspire kayo kumuwali ninyo unsa sa kabuutan. Basta magkugi ka para sa iyang kaymayaan. Ang ako lang nakita sa daghan ako mga gigian nga mga kasakitan, pagsulay, crisis, mga anxieties, troubles, nagpadayon ko. Ngano, tungod kay ang Ginoo, my dear people of the living God, muswildo man, muhatag man og grasya, muhatag man og milagro, muhatag man og pabor, muhatag man og panalangin, mao na ang iyang sweldo sa imuha. Mga surprises, open doors, privileges mo kalitag abot sa imuha. Hopefully, because of what I am presenting today, whoever you are, nga nangalagad des para sa Ginoo, mabos ang imong enerhiya, mubalik imong stamina. Hopefully, what I am preaching today becomes a fuel sa inyong tastag sa kakasing-kasing, aron ganahan mo mga lagad sa Ginoo, aron ganahan mo mupadayon, mubalik, kay ang uban nangundang na kay tan-aw nila lugi sila, ingnon taka way lugi sa pagpangalagad sa Ginoo. Wa man kay monetary returns, no salary in serving God, in coming to God, in worshiping God, pero ang Dios nakakita, He will bless you more than what you have imagined sa imong una-una. Panalanginan ka. Nya kining Ginoo pag magpanalangin, di man na in form of manira, but God blesses us in different forms, in different figures. Ingana ang Diyos pagmuliog. Atong naunag panalangin, sweldo kwarta man. Taong employer, kwarta ra gina. Og nay bonus ginagmay ra. Pero ang Ginoo pag mo sweldo, di ra kwarta. Good deal, panalangin, pabor, grasya, tas nga kinabuhi. Achievements, victories, successes sa kinabuhi, triumphs, and everything will become easy. Once ang Ginoo magbubo na nimo pabor, panalangin, ngano kay nakita niyang imong efforts. Munang I am addressing this to all volunteers sa atong ministeryo, sa atong foundation. Wa mo sweldo gikan ni Edsel Cruzas. Kay labaw po kung nanginanglan og financial to run this ministry sa inyong efforts. Believe me, ang Dios magsweldo ninyo, magpawan sa panalangin sa panahon nga wa ka magdahom.
kamong mga nagsakripisyo, nagbudlay for the sake of the gospel of Jesus Christ, believe me, sulduan mo. Di man mo ni mga tao nangampanya aron lang mag-tune in, ni mga tao nangampanya aron mutabang nato. Gisulduan ba nako? Wala. Pero kabaw ko ang Dios magsweldo ana. Mao nang kamong naningkamot sa inyong parokya, inyong reliyon, inyong organisasyon, inyong ministeryo, mahala na. Share your efforts, exert efforts, bisag wa mo'y mapala gawa sa spiritual enlightenment or blessings in return. Pero ako nagtuo man nga wa mo'y mapala gikas tao nga inyong gitabangan. Like me, ako usay wa man ko ikahatag ninyo personally. Di ko kasweldo yung financial, kani mga volunteers nato, di gali ko ninyo ika-istorya usahay, di mo na ako maimbitar, o unsay atong mga ginagmay nga okasyon, wa. Pero nakita na ko, consistent gyapon mo. Ako, nagtuo man, nga nakasabot mo, nga dili na manistel, nga ako pa, maoy mo, hatag ug unsay para ninyo. Kabalo ko, deep inside yung kasing-kasing, kita mang Ginoo, unsay para ninyo, mo nang suluan mo niya. Ganun kini ang akong proposition for today. Tungod kay gusto ko, inspire mo na ako, kay ingon si Kristo sa Ebanghelyo, daghang anihunon, jutay rang mga ngani. Meaning, gusto ang Ginoo muliho ka. Not necessarily nga, manundog kang idsel, magwali. Di na mao, magparigig ka, or makapangalagad, magmadrigig ka. Anyway, ang simbahan is inviting all of us, kung kinsay qualified, nga mo himuana, para mo samot kadagan ang mga alagad. Pero ako, nagtuo, di lang ni anang maong arinaha, abinyuha, makapangalagad ka. Bisan sa mga nadaw-adlaw nga pagpakabuhi, pwede ni mo alagarang Ginoo, pwede kang mahimong mangangani, pwede ka mahimong harvester, pwede ka mahimong laborer. How, in what way? Di makasibyor, ako di ko sibyor. I heard this many times, some people commented me, yung sa Edsel, di ka sibyor. Hapong tubag sa kasing-kasing, ingon di ko sibyor ko di man. Wa mo po kumuangkon. Jesus Christ is only our Savior, John 14:6. Pero I was insulted many times. Ila di ka sibyor. Nauna na ko ni ingon di ko sibyor ko. What can I do? You know what, my dear people? I can help you. I can lead you. This is what I can do, my dear people. I can assist you, I can coach you, I can mentor you. Mao ni ako mahimo, pero di ko kasib ninyo. Kana maka-assist ka ba sa tao aron maduol sa Ginoo? That's a way of laboring in the vineyard of God. Mo nang natsiring magwali ka, assistin ang tao masakiton nga mahilugan. In our belief as Catholic, way kumpisal, tabangi makakumpisal, way kasal, tabangi makasal. That's way of serving. That's what we call one ways of serving God. Dili, maniste nga, gamit yung mikrofon, magwali ka. Kaya para nako, kini mo kong pribiliyo na nagwali ko in front using modern technology, privilege ni sa Ginoo. Nakadadlaw, mikrofon akong gigamit in proclaiming the gospel, using internet, satellite, TV, signal, using cellphone, whatever. All means may itong gigamit everyday. Privilege na. Pero wak kumingon ninyo nga, ayaw mo panundog ko kay tingalig makaya din ninyo. Do it. Pero just in case, nga wak mo'y kurso to do this, na makahimo mo pagpangalagad sa Dios, mahimo mong mga ngani. How? I-lead ang mga tao sa Ginoo. Dasiga mga tao mabalik sa Ginoo. One of our, what we called, likers and sharers sa Facebook ministry nato, told me, you know what, brother? Na ako'y friend in Davao, di na sa Musimba, di na sa ganahan mang diniyos. Sige man kong follows imong Facebook, akong i-share niya, karon Musimba na. Iyagi kong giingnan, ang taga Davao, sige daw request, na padadaan siya sa atong epistola, sa atong articles sa Facebook. Mao na kong giprint sa media, sa newspapers, here in Bohol and somewhere. Gipost na ko sa Facebook, na mga likers, sharers, niya ilang gi-forward sa mga FB friends. Kabalo mo, one time,
bago lang, she told me nga ang taga Davao daw, nagsimba nagbalik, nang ginuuna, ganahan nas kinabuhi, kay sigig basa sa unsa itong gipost sa Facebook, atong gisuwat, di ka malipay, ana. Arang lipayas kong kasing-kasing. Ngano, ako sang giingnan. Ingko, higala, sister, bisan sa Facebook, pwede ka gamitos Ginoo. And it is proven, ngano, tungod sa sige niyag share, sa akong gisulat, na itaw, nga nagbalik loob sa Ginoo. Pero wa siya magwali sama nako. Ordinary person. Gamit lang og Facebook, nakapangalagan na. This is what I mean. Bisan asa karon, pwede ka mahimong alagad. Pwede ka mahimong mamumuo. Bisag kinsa ka. How? Unsaon? Kanang mga tao sa imong pamilya, palibot, tabangi, ilid, gayri, dasiga, i-comfort, i-cheer up. Nga mobalik ang ilang stamina, ilang pagtuo, ilang convictions Ginoo. Kana, maunay, gustos Ginoo nato, not only for few individuals, but for all of us. In other words, magtinabangay ta to be saved. Ug mao ni ang pinaka-essence sa basic ecclesial community, BEC, gimugna na in order kita magtinabangay mo nang cluster meeting, mag-pre-meeting, mag-sharing, kay aron magtinabangay sa atong kaluwasan. Let's work together. Let's work hand in hand. Let's bind together our energy, our efforts, our faith to become stronger. Because I believe also this principle in life, divided, we fall. United, we stand. Maunang magtinabangay ta sa usag-usa. Di na nato na i-practice ng watay pakialam. Ngano, Ezekiel 33, na kay tulubagos Ginoo, yung kawa ko'y saan oy, iyan ang sala. Unya, pagtuon ako sa pastoral theology sa seminaryo, yung ang mong professor, kaya mo silingang dautan, nagtukag, exempted ka, dili, katingalig na himo ng dautan. Ngano? This is in related to this principle also, evil triumphs because good men do nothing, like you, like me. Sometimes, we are doing nothing. Muna ang yawa, milampos. In other words, this is in connection to what I have said, nga kining tao nga nahimong dautan, na dautan na tingali kay wa kay efforts na ilid sa Ginoo, or else wa kay efforts nga siya imong alalayan para makahinuklog, para makonsensya. Una ako saludo gid ko sa mga tao nga nag-efforts og tudlos katikism. Nag-efforts nga ang way kasal makasal, ang way bunyag mabunyagan, ang masakitong wa kakumpisal pakumpisalon niya pahilugan. Saludo ko ana. Kay mao man ay usa sa gustos Ginoo nga himuon nato mag-asista, mag-lead tag tao nga mabalik sa Ginoo. You got my point? Dili lagi necessary nga kuhalig ka nundukang idsel or else magparig ka dugay pa na. Alang nas mga gitawag Matthew chapter 19 lain ang bukasyon. Pero alang sa mga laiko ing Oscar del Tagli, dagan man kayong lay sama nato, ordinary people. Let's help one another. Let's work together. Parang ang uban atong matabangan malid nato sa Dios. Nya may mo kapoy brad, way sweldo. Ako na bita kang giingnan. Tinod, wa lagi sweldo. Kay bisan ako manggaling nagwali ko, I receive money pero di man na ako kay naa may atong ministeryo. Nagagad akong kaluoy sa mga tao. Kaya ko nagtuong Ginoo mo sweldo man ako sa laing paagi. Isuluan magimis laing paagi. Mao magini ang tinuod, nakita maginan nako. Mo nang muingon mo way sweldo brad, taay kayo. Ha? Way support sa uban. Ano magagad magagsuporta sa uban? Total ang Diyos nagtan-aw mas imo. Ako bitaw kabaw mo. Kita man ninyo. May pari mo support na kung wala awi continue preaching. This is the truth. Please don't get me wrong. May mo suporta na kung wala manghigala na ako. Mo suportas lang sa dili, I will continue preaching. Tungod kay wa ko mag-rely og suporta og tao nga i-encourage sa idsel wali ug wa na po encouragement, di na po kumuwali. Ngano dependent ko sa ilang affirmation, applause, pakpak, approval. No way. Never. You will like my preaching or not, I will continue preach. I will continue delivering the gospel of Jesus Christ.